DZRD Sunshine Radio reports. Mas detalyadong Memorandum of Agreement para sa bagong water concessionaire ng Malasiki ginawa ayon kay Mayor Heslini. Ang buong detalye mula kay kapartner Lerna Hernandez. Yes, kapartner. Ni Malasiki Mayor Noel Anthony Heslini ang suliranin sa tubig sa kinaharap ngayon ng bayan. Ito ang inihayag ng alkalde sa panayam ng Sunshine Radio SMNI North Luzon. Anya, gumagawa niya ang bayan ng panibagong Memorandum of Agreement na mas detalyado ang serbisyo na dapat igawad ng isang water concessionaire sa bayan, hindi anya tulad ng mamuwa noon sa IWADCO o In-Part Water Works and Development Corporation. Sunshine News Blast. We thought of yung MOA, Memorandum of Understanding, na pinaganda. Kasi you have to safeguard yung, kumbaga, anong i-invest nila. The difference of the MOA before and now is that you have your CAPEX, the capital expenditure of the company na gagastusin niya dito sa bayan ng Malasiki to operate its water concessionaire. Okay. So with this, yun sa isa wala. Nilinaw ng mayor na ginagawa lamang niya ang maganda para sa bayan ng Malasiki dahil mas mainaman niya na ibase ang desisyon sa profile ng kumpanya hindi lamang sa base sa feelings o pakiramdam. Bukod pa dito, saad ni Mayor na nirepair din nito ang pipe of tubo ng tubig sa San Pedro dahil matagal na ito dahil noong 1970 pa. Sunshine News Blast. Yung nakita nyo lang, yung nirepair namin dito sa San Isidro, yung pipe na nabutas na. So yung pressure niya, siyempre nawawala na yung pressure niya dahil may butas. May butas din yung submersible pump niya. So in-improve din. Kahit na ganito, mayroon na, we're still improving kasi doon sa pag-take over niya, dapat continuous pa rin. Saad ng alkalde, aako sa 12 barangay ang mapagsilbihan ng bagong water concessionaire. Magugunitang natapos ng kontrata ng IWADCO noong buwan ng Agosto taong 2023 at ang lokal na pamahalaan ng Malasiki muna ang nag-take over para masolusyonan ang problema sa tubig dahil nag-set up pa lamang sa bayan ang Kalasya Water. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Maraming salamat kapartner Lerna. Para po sa ating ibang balita mga kapartner lokal. Year of a Wood Dragon Chinese New Year 2024, masayang sinalubong sa Dagupan City. Buong pusong winelcome ng lungsod ng Dagupan mga kapartner ang 2024 Chinese New Year, Year of a Wood Dragon, na may bagong pag-asa para sa lahat ng mga Dagupenyo. Nakiisa rin dito ang Phil Chinese community kung saan nangako ito na magpapatuloy na tutulong sa pagpapaganda ng lungsod. Samantala, ipinakita ng selebrasyon ng Dagupan nitong Sabado ang yaman ng Chinese culture sa Dagupan at nakipag-bonding na rin sa mga ito. Panalangin naman ni Mayor Belen na ang Year of a Wood Dragon ay magdadala ng good fortune, happiness, peace at strength sa lahat. Kasama sa pinasalamatan ng Mayora ang Dagupan Filipino-Chinese Musical Association, Philippine Chinese Amity Club, Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry, Philippine Progressive Mason Club Incorporated Central Northern Luzon Chapter, DFCCA Panda Volunteer, Pangasinan Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Pangasinan Universal at marami pang iba. At nagbigay din to ng special thanks para kay Rex Tatubig, Director, at Sharon Maramba, Marnel Fernandez, Arky Villamil, Hans Rolly at sa Nutrition Office. DZRD Sunshine Radio report.
Malasiki Mayor Heslani muling ipinagdiwang ang kanyang kaarawan sa pamamagitan ng blood donation activity para makadugtong ng buhay. Ang buong detalye mula kay kapartner Sheila Balog. Ipinagdiwang ng Malasiki Mayor Noel Anthony M. Heslani ang kanyang kaarawan sa pamamagitan ng isang blood donation activity bilang pagtulong sa mga ngailangang may sakit. Ito ay inihayag ni Mayor Heslani sa isang exclusive interview ng Sunshine Radio at ng SMNI News North Luzon. Sunshine News Blast. Well, sinelebrate po natin sa pagkakaroon ng bloodletting. Ito po ay po natin, isa pong ating tulong sa ating mga mamamayan ng bayan ng Malasiki with the help of mga barangay officials po. And sa ating blood council na ating tinayo po noong tayo'y unang nanungkulang bilang mayor, unang taon ng ating panunungkulang bilang mayor. Ayon sa alkalde, ginagawa ito ng bayan kada 4 na buwan sa tulong ng barangay official. Samantala, ang mga dugo na maliliko ay madedeposito sa blood banks ng Red Cross kung saan pwede rin silang makahingi ng type ng blood type ng dugo sa ibang stasyon o pundo mula sa ibang bayan. Sunshine News Blast. Kung 100 o 200 units lang ang makakalap namin for this time. Sandali lang po yun. Kasi may mga iba nangangailangan ng 2, 3, 4 units. So, yun, nadideposit naman. Yung mga may cards naman, inihahanapan lang. Saad naman ni Blood Donation Council President Gilbert Dalisay, ito ay kauna-unahan sa taong 2024. Ngunit marami nang nakinabang sa programang isinagawa halos 3 beses kada taon. Sunshine News Blast. Dito po sa amin talaga, marami nangangailangan ng dugo kasi marami nagda-dialysis. Tapos emergency cases tulad ng mga nanganganak, kailangan lang ng dugo. So, talagang pinupush namin na magkaroon kami ng blood supply para lahat ng constituent namin ay maservan po namin. Samantala, pagdating sa nagdaang taon fiesta ng Malasiki, proud na proud ito dahil anya 90% itong matagumpay at masaya rin siya dahil sa bonggang Miss Malasiki 2024 na may parang Miss World na ang class. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa balita at sa news. Sa ibang balitang regional mga kapartner dito sa Region 1, DOH sa HD1 hinikayat ang lahat na makiisa sa obserbasyon ng National Cancer Awareness Month. Hinikayat ng Department of Health Center for Health Development 1 ang lahat ng mga taga-rehiyon 1 na makiisa sa obserbasyon ng National Cancer Awareness Month. Ito ay sinagawa sa buong buwan ng Pebrero na naaayon sa RA 11215 na kilala rin bilang National Integrated Cancer Control Act o NICA. Ngayong buwan isasagawa ang 5th anniversary ng NICA, isa itong groundbreaking legislation na may magandang impluwensya sa approach ng bansa sa cancer prevention, treatment at support. Samantala sa ika-15 ng Pebrero, ipagdidiwang din ang International Childhood Cancer Day kung saan pangunahan ng DOH at WHO Global Initiative for Childhood Cancer Event. Layunin ng event na ito ang pagkakaisa sa lahat ng mga stakeholder na may iba't ibang background, makilala ang mga achievement, makapag-reflect sa buhay at makagawa ng mga estratehiya para masagot ang mga hamon na kinaharap ng mga bata na may cancer, lalo na sa resource-limited settings tulad ng Pilipinas. DCRD Sunshine Radio Report. Higit 200 eligible recipients ng Seed Capital na biyayaan ng tulong mula sa DSWD Sustainable Livelihood Program. Ang buong detalye mula kay kapartner Sheila Balog. Lubos na papasalamat si City Kabugagan, isang beneficiary ng Sustainable Livelihood Program SLP ng DSWD sapagkat binigyan ang mga ito ng oportunidad na magkaroon ng pagkakakitaan. Si City ay isa sa 200 eligible recipients ng Seed Capital Fund mula sa DSWD Field Office 1 SLP. Aabot sa 3.6 billion sa ilalim ng Congressional Initiative ni Congressman Sandro Marcos para sa mga qualified individuals at organizations mula sa Bacara, Sarag, Pasukin, Pipig at Lower City, Ilocos Norte. Mabibigyan ng mga ito ng incentive, capability building at
constant project supervision upang matiyak sa kanilang negosyo ay operational, lumalago at kumikita para makatulong sa ekonomiya. Para sa Diyos sa Pilipinas, Pumahal, Sheila Balo, partner mo sa Balita Expedition. Sa ibang balitang lokal mga kapartner, layunin ng PUSO o PUSO o Progressive and United, Dagupeño Saving the Youth Over Dangerous Drugs. Fun run ang pagkakaroon ng malusog na pamumuhay, malusog na puso at labanan ng iligal na droga sa pamamagitan ng kampanyang Bida o Buhay Ingatan, Droga'y Ayawan. Matagumpay na idinaos ang fun run ng PNP nitong ika-10 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok, hepe ng PNP Dagupan, ang aktibidad na ito ay alinsunod sa layunin ng anli serbisyo ni Mayor Belen Fernandez na maging drug-cleared city ang syudad ng Dagupan. Nakilahok at sinuportahan din ng iba't ibang sektor kabilang ang sektor ng mga kabataang estudyante mula sa Pangasinan Merchant Marine Academy sa pamuno ni Dr. Queen Glenn Abungan, University of Luzon sa pamumuno ni Dr. Esther Vedania, Lyceum Northwestern University sa pamuno ni Sir Jonathan Espirito at marami pang iba. Nagsilbi rin itong plataforma upang itaguyod ang pagkakaisa at pakikilahok ng komunidad habang binibigyang diin ang kahalagahan at malusog na pamumuhay na walang droga. Ang mga kalahok sa Puso Fun Run ay nagkaisa upang suportahan ng layunin na sumasigisag sa kanilang pagtitiwala sa kapakanan ng kabataan at ng komunidad sa kabuuan. Natapos ang naturang programa sa pagbibigay ng parangal sa unang tatlong 5,000 run finishers at binigyan din ng special award ang Oldest Runner at Best Couple Award. DZRD Sunshine Radio reports. Para po sa ating huling balitang regional, Bolinao Tourism Office nagbabala ukol sa unregistered tourism entities. Ang detalye mula kay kapartner Lerna Hernandez. Nagbabala ang Bolinao Tourism Office sa mga passionate sa explorer ukol sa mga rehistrado o hindi narehistro na mga tourism entity. Ayon sa Bolinao Tourism, dapat maging maingat at vigilant sa mga nag-o-offer ng exclusive experiences at unbeatable rates. Ito rin ang walang tamang registration or accreditation, kaya magkakompromiso ang kaligtasan at ang mga karanasan. Dagdag dito, mag-iingat sa mga scam at yung mga tourism site na walang tamang regulasyon, kaya walang garantiya kung ligtas ka rito. Ang mawalang legal na papel na ay maaring ring makaabala sa inyong biyahe tungkol sa mga legal issues at maaring masira ang iyong bakasyon. Dapat i-verify ang accreditation at i-research ng mabuti ang nasabing site. Maaari ring i-report ang na hinalang mga tourism entity sa Department of Tourism o DOT o local tourism authority. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Service.